Father's Day to Alright, sige po, gawin mo natin yan. And, kahit hindi na muna lumayo, yun nasa paligid lang muna natin. Amen. Alright, everyone, today is May 12. We are the second Sunday. Let's open our Bibles, please, and on Proverbs chapter 12. Proverbs chapter 12, and then mapasahin po natin yung verses. I'll read verse 1, we'll read verse 2, pahingan po tayo sa pagbabasa, and we'll read the last verse. Nasabay-sabay natin pabasahin. Alright? Para sa mga kalalakihan, pamunahan natin ang isang malakas at masigang pagbabasa. Amen? Alright, Proverbs chapter 12, verse number 1. Whoso loveth instruction loveth knowledge, but he that hateth reproof is brutish. Verse 3, a man shall not be established by wickedness, but the root of the righteous shall not be moved. Verse number 5, the thoughts of the righteous are right, but the counsels of the wicked are deceit. Verse number 7, the wicked are overthrown and are not, but the house of the righteous shall stand. Verse number 9, he that is despised and hath a servant is better than he that honoreth himself and lacketh bread. Verse 11, he that tilleth his land shall be satisfied with bread, but he that followeth vain persons is void of understanding. Verse number 13, the wicked is snared by the transgression of his lips, but the just shall come out of trouble. Verse number 15, the way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Verse 17, he that speaketh truth showeth forth righteousness, but a false witness deceit. Verse 19, the lip of truth shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. Verse 21, there shall no evil happen to the just, but the wicked shall be filled with mischief. Verse 23, a prudent man concealeth knowledge, but the heart of fools proclaimeth foolishness. Verse 25, heaviness in the heart of man maketh it stoop, but a good word maketh it glad. Verse 27, the slothful man roseth not that which he doeth in hunting, but the substance of the diligent man is precious. Sabay-sabay po natin basahin verse 28, ready read. In the way of righteousness is life, and in the pathway thereof there is no death. Amen. Please be seated. Those are great passages na binasa po natin mga kapatid. And yung po ay dadako po tayo sa panalangin. And let's begin to pray that God will bless us with another Hallelujah worship service. At ipanalangin po natin sa Panginoon na patuloy na tayong pakunahan sa ating po panalangin.
mga mothers. Amen! Amen! Alam niyo po, ay mamaya, makapakita po na namin sa alam niyo po, sa panahon natin yun, ang pagiging housewife ay pinapalitan na ng isang libutan. It seems like parang isang nanay ay housewife, ilalagay nila ng salitang lang. Akala nila basta-basta lang yung pagiging housewife. Hindi nila alam, yan ang pinaka-disenyo ng Diyos ng ministry ng isang asawang babae. Yan ang makikita natin sa Biblia. Minsan nyo parang debate pag sinabi housewife lang. Hindi mo natin alam. Kaya po sa Bible ang disenyo ng ministry ng Diyos. Kaya yan ay isang panawagan ng ministry ng Diyos sa buhay po ng mga ina. Yan ang dapat natin makita. Kaya ngayon makikita natin kung anong blessing mga kapatid ang meron ng isang housewife. Amen! Amen. Kaya isisimulan natin ang mga magiging mga magbigay ng testimony na meron silang maisishare po sa atin about their own housewives. Yan. It will be a great blessing. Sisimulan po natin ang testimony mula sa mga fathers sa magpapatunay how blessed they are na mayroon silang isang housewife. Alright? Tawagin po natin ang unang-unang pinagpalang ama. Walang iba ang asawa kundi si Sir Gerard Espirito. Amen! Magandang umaga po sa ating lahat. Church, magandang umaga po sa lahat ng mga nanay na asawa po namin sa araw na ito. Mag-iiwan po dito sa auditorium and doon sa mga virtual crowd po natin. Happy Mother's Day po sa ating lahat. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kadakilahan at kabutihan ng Diyos sa aking buhay. At dahil nga po Mother's Day ngayon, I want to share to you, Church, yung kadakilahan na binigay ng Panginoon sa amin sa buhay namin mag-asawa. Bagaman wala pa po si Sir Yaren dito dahil nagsusuba po siya. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil siya po yung pinagkaloob ng Panginoon na maging katuwang po sa aking buhay bilang mag-asawa. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po ay nakapunod sa church year 2014 at ito po ay dahil po sa pagtsatsaga ng aming po asawa na kulitin ako para makapag-church dito dahil sila po yung nauna na nakarating po dito dahil hindi pa po ganun kadali na ako po ay kanilang hikayatin. Thank you for watching Bondoy Reality TV. Subscribe, like, and share.